Marshall Pick, Kabanata 4525. Walang makakapidyo sa akin kung gusto kong umalis. Kasunod ng pag-atake ng espada na iyon, isang napakalakas na alon ng espada ang tumama sa lahat ng direksyon. Ang grabo ay lumipad kung saan-saan at hindi mabilang na mga figure ang lumabas mula sa kanilang mga pinagtatagwan, dumaong sa lahat ng direksyon upang palibutan si Yang Kai at ang iba pa sa isang mahigpit na bilog. Nagkaroon ng malakas na kalabog habang si Li Xingqing ay bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng paglipad ng alikabok kung saan-saan. Nawala ang kanyang sigla. Hindi lamang ang sword strike ni Yang Kai ang tumagos sa kanyang katawan, ngunit ang matalim na sword chi ay na-flay din ang karamihan sa kanyang laman mula sa kanyang mga buto. Ang isa sa mga taong nagpahayag ng kanilang mga sarili ay lumingon upang tumingin sa bangkay ni Li Xingqing at halos hindi mahahalata ang noo, tila nagulat sa mapagpasyang aksyon ni Yang Kai. Ang ugali na ito ay ganap na naiiba sa Yang Kai na kilala niya. Sa Profound Peel Sect, palaging ipinakita ni Yang Kai ang kanyang sarili bilang isang mabait at magalang na binata. Bukod sa kanyang pagtatalo sa isang heaven-grade alchemist na tinatawag na Wei Cheng noong una siyang sumali sa sect, hindi siya kailanman nagalit sa sinuman o nakipagtalo man lang. Sa kabila ng napakahusay na talento at lubos na pinahahalagahan ng mga elder ng Elder Council, hindi siya kailanman kumilos na parang mas mahusay siya kaysa sa iba. Hindi lamang siya naging maayos sa iba pang heaven-grade alchemist, ngunit marami sa kanyang mga kasama at juniors sa sect ang nakatanggap din ng kanyang patnubay. Kaya, siya ay lubos na iginagalang sa lahat ng mga mas mababa sa spirit-grade alchemist sa Profound Peel Sect. Nang magtama ang kanilang mga tingin, pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nagsalita sa malamig na boses. Vice Hall Master Wu. May kabuuang 3 lalaki na nagtatago sa paligid kanina, at isa sa kanila ay walang iba kundi ang Vice Hall Master ng Divine Flame Hall, si Wu Xingqi. Noong nagpaligsahan sina Yang Kai at Wei Cheng sa isa't isa, si Wu Xingqi ang nagsilbing saksi nila. Sa makatuwid, nagkaroon ng kaunting koneksyon sa pagitan nila. Sa paglipas ng mga taon, nakipag-ugnayan si Wu Xingqi kay Yang Kai sa maraming pagkakataon, lalo na't ipinakita ng huli ang kakayahan para sa alchemic daw na nalampasan ang lahat ng iba pa sa kanyang grado. Iyon ay dahil sinadyang sinubukan ni Wu Xingqi na magkaroon ng pagkakaibigan sa pagitan nila, kaya ang relasyon sa pagitan ng dalawang ito ay maaaring ituring na maganda sa mga nakaraang taon. Dahil doon, hindi naisip ni Yang Kai na makakatagpo niya si Wu Xingqi dito. Medyo komplikado ang ekspresyon ni Wu Xingqi, ngunit inaasahan na niya ang eksenang ito noong una niyang natanggap ang misyong ito. Kaya naman, wala siyang sinabi. Lumingon si Yang Kai sa kausap, bahagyang nanlalamig ang kanyang mga mag-aaral sa nakita. Old Man Chi. Si Wu Xingqi ay nasa 5th grade spirit realm, kaya hindi siya mahina, ngunit hindi natatakot sa kanya si Yang Kai. Kung talagang napunta ito sa isang away, baka wala rin siyang magawa kay Yang Kai. Gayunpaman, ito ay isang ganap na naiibang kaso sa Old Man Chi. Ang matandang ito ay ang Blood Warrior ng Sect Master ng Profound Peel Sect, si Bailey Yunsang. Ilang beses nang nakipag-ugnayan si Yang Kai sa matandang ito at maging ang Elder Token na hawak niya ay iniabot sa kanya ng matanda. Ang matanda ay nasa 9th grade Spirit Realm, na halos ang tuktok ng buong Divine Armament World, kaya alam na alam ni Yang Kai kung gaano kakilakilabot ang matanda. Hindi kilala ni Yang Kai ang ikatlong tao. Gayunpaman, ito ay ibinigay na ang taong ito ay nasa Spirit Realm mula noong siya ay nakatayo dito. Kaya ganyan talaga, lahat ba ito ay bahagi ng plano ng sekta? Tanong ni Yang Kai, nakatingin kay Old Man Chi. Hindi niya alam ang buong pangalan ng matanda at palagi na lang siyang tinatawag sa apelyido nito. Magkagayunman, may naintindihan kaagad si Yang Kai nang makita niya ang 3 taong ito. Nagtataka siya kung bakit siya pinayagang umalis sa Profound Peel Sect ng napakadali gaya ng lohikal na pagsasalita, dinaan niya ang mabigat na pasanin ng pag-unawa sa mga misteryo ng Medicine King Furnace. Dahil dito, naging napaka-espesyal na pag-iral niya sa Profound Peel Sect. Hindi alintana kung mayroon siyang balido at hindi maiiwasang dahilan, hindi siya papayagan ng Profound Peel Sect na umalis ng ganoon kadali. Kahit na sa pagkakataong siya ay pinayagang umalis, ang Profound Peel Sect ay nagpadala sana ng maraming masters upang protektahan siya, baka may mangyari na hindi maganda. Salungat sa inaasahan ni Yang Kai, pinayagan siya ni Yu Boyang na umalis ng walang anumang abala. Ngayon, sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na ang lahat ng ito ay pinlano ng Profound Peel Sect ng maaga. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya sinalubong ng anumang pagtutol nang siya ay umalis. Maraming ideya ang pumasok sa isip ni Yang Kai sa sandaling iyon.
Nakagawa siya ng malaking kontribusyon sa Profound Pill Sect sa mga nakaraang taon sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga misteryo ng Medicine King Furnace. Sa paggawa nito, ibinalik niya ang iba't ibang mga recipe ng tableta at alchemy techniques sa sect. Hindi pa banggitin, nagpakita siya ng kakayahan para sa alchemic daw na higit na nalampasan ang lahat ng iba pa. Sa lohikal na pagsasalita, ang Profound Pill Sect ay dapat napahalagahan ako ng husto. Bakit bigla nila akong hinikayat sa Void Spirit Sword Sect at tinambangan? Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, isa lang ang paliwanag na pumasok sa isip niya, nalantad na ang mga kasinungalingang gawa-gawa niya noon. Nalaman ng Profound Pill Sect na siya ay ganap na walang kaugnayan sa gawa-gawang master niya. Ibig sabihin ba nito ay bumalik na sa Profound Pill Sect ang gawa-gawang master ko o nakipag-ugnayan sa kanila kahit papaano? Natigilan sina Huarong, Yang Wei, at Wan Yingying. Hindi nila maintindihan ang nangyayari sa harapan nila. Bukod pa rito, hindi agad kumilos si Old Man Chi at ang iba pa matapos ihayag ang kanilang mga sarili. Sa makatuwid, si Huarong at ang iba ay lubos na nalilito kung ano ang gagawin. Mahinahong tumingin si Old Man Chi kay Yang Kai at sinabing, "Young boy, sumuko ng walang laban." Ang Old Master na ito ay hindi nagtitimpi sa pakikipaglaban. Ang mga alchemist ay karaniwang mahina. Masama kung hindi kita sinasadyang masaktan. Hinikayat din ni Wu Jingqi si Yang Kai mula sa gilid. Alchemist Yang, mas mabuting huwag nang lumaban. Ang utos na natanggap namin ay ibalik ka sa sect. Isa pa, espesyal na iniutos ng sect master na huwag naming ilagay sa panganib ang buhay mo. Lumingon si Yang Kai para tingnan ang stone monument na inukit na may mga karakter na Void Spirit Sword Sect, at nagtanong. Nasaan ang mga tao ng Void Spirit Sword Sect? Sumagot si Wu Jingqi. Makatiyak ka, ang mga tao ng Void Spirit Sword Sect ay hindi nasaktan. Kalahating buwan na ang nakalipas, inilipat namin silang lahat sa Profound Pill City. I'm sure doon na sila nanirahan ngayon. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai sa mga salitang iyon. Mabuti. Sa puntong ito, halatang may malubhang karamdaman si Su Changfa ay dahilan lamang ni Li Jingqing para akitin siya pabalik sa Void Spirit Sword Sect. Nang sumagi sa isip niya ang pag-iisip na iyon, kumunat ang noo niya. Kung gusto ako ng Sect Master, bakit niya ako hinikayat palabas dito? Maaari na siyang lumipat pabalik sa sekta. Umiling si Wu Jingqi at sinabing, "Hindi ko alam ang eksaktong detalye. Kami ay kumikilos lamang ayon sa aming mga utos." Isang mapait na tawa ang ibinigay niya bago siya nagpatuloy. Sa totoo lang, hindi alam nitong si Wu na ang taong huhulihin ay ikaw, Alchemist Yang. Paglingon kay Old Man Chi, idinagdag niya. Baka may alam si Old Chi. Umiling si Old Man Chi. Hindi rin alam ng Old Master na ito. Ang Sect Master ay nagbigay ng kanyang utos, kaya ang Old Master na ito ay sumunod. Sinulyapan ng True Void Sword sa mga kamay ni Yang Kai, nagbigay siya ng babala. Young boy, alam ng Old Master na ito na mayroong dalawang pag-atake ng Sword Chi na nakatatak sa loob ng replika ng True Void Sword na iyon sa iyong mga kamay, ngunit ang mga pag-atake ng Sword Chi na iyon ay hindi mangyayari, epektibo laban sa Old Master na ito. Maaari mong subukan ito kung hindi ka naniniwala sa akin. Tumanggo si Yang Kai. Napakalakas mo, Old Chi, kaya alam kong walang magagawa sa iyo ang dalawang maliit na pag-atake ng Sword Chi na ito. Sumagot si Old Man Chi. Dahil alam mo iyon, pagkatapos ay sundan ang Old Master na ito pabalik sa sekta. Kung mayroong isang uri ng hindi pagkakaunawaan, maaari mong ipaliwanag ng malinaw ang iyong sarili sa Sect Master ng personal. Gayun din, sinubukan ni Wu Jingqi na hikayatin si Yang Kai. Tama si Old Chi. Alchemist Yang, mangyaring sundan kami pabalik sa sect. Napabuntong hininga si Yang Kai at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Talagang babalik ako sa sekta, ngunit hindi ngayon. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Old Man Chi. Bata, hindi ka gustong saktan ng Old Master na ito, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ko. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para pigilan si Old Man Chi. Old Chi, hindi kita minamaliit. Gayunpaman, walang sino man sa mundong ito ang makakapidyo sa akin kung determinado akong umalis. Nagdilim ang ekspresyon ng matandang lalaki Chi at tila nagalit siya sa mga salitang iyon. Walang hiya na pagmamayabang. Hindi pinapansin ng Old Man Chi, lumingon si Yang Kai kay Huarong at Yang Wei sa halip. May problema ako ngayon. Anong plano niyong dalawa simula ngayon? Kinagat ni Huarong ang kanyang mga ngipin. Ano pa ang magagawa ko ngayong nakasakay na ako sa iyong bangka? Bakit hindi mo sila sundan? Mas mabuti na ito kaysa sa pagkalagkad pabalik matapos bugbugin ng kalahating kamatayan. Si Yang Wei ay hindi gaanong nagsasalita. Naikuyom na lamang niya ang kanyang kamao at sumigaw.
Paglilingkuran kita hanggang sa araw na ako ay mamatay, Master. Napabuntong hininga si Wu Xingqi. Ang mga nagmula sa Blood Warrior Hall ay palaging tapat na tapat sa alchemist na pinili nilang paglangkuran. Bahagyang tumango si Yang Kai. Napakagaling. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Old Manchi at idinagdag. Matanda, mangyaring ipasa ang mensaheng ito sa Sect Master kapag bumalik ka sa Sect, babalik ako sa loob ng 10 araw at ipapaliwanag sa kanya ang lahat sa oras na iyon. Hinihiling ko na pakitunguhan ng Sect Master ang mga tao ng Void Spirit Sword Sect ng mabait. Wala silang kinalaman sa bagay na ito. Tumaas ang kilay ni Old Manchi. Nakarating na ang mga bagay-bagay, nahuli ka pa rin ba sa iyong mga maling akala? Atake. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, inabot niya upang sunggaban si Yang Kai. Isang nakakatakot na spirit chi ang kumalat sa isang pabago-bagong alon, halos parang mga alon na kumakalat sa ibabaw ng isang lawa. Habang ang kamay ay nakaharap sa kanila, parehong natakot sina Huarong at Yang Wei na ang lahat ng balahibo sa kanilang katawan ay tumayo ng patayo. May pakiramdam na natatakpan ng isang hola na gawa sa mundo mismo, na nagbigay sa kanila ng ilusyon na walang matatakbuhan. Ang lakas ng isang 9th grade Spirit Realm Master ay kitang-kita. Ito ay hindi isang bagay na kahit isa sa kanila ay maaaring umasa na makipagkompetensya. Sa susunod na sandali, gayunpaman, ang ekspresyon ng Old Chi ay nagbago ng husto. Iyon ay dahil nahuli siya sa isang biglaang pagtuklas. Nang inabot niya si Yang Kai, nalaman niyang sa halip na lapitan, ang distansya sa pagitan nila ay talagang lumalayo pa. Ang espasyo sa pagitan nila ay tila kakaiba, kahit na si Yang Kai ay malinaw na nakatayo sa harapan niya nang hindi gumagalaw ang isang kalamnan. May kakaibang puwersa na nakakaapekto sa kanyang pangunawa at paghatol. Nabigla siya. Sa lahat ng mga taon na ginugol niya sa paglilinang, hindi pa siya nakatagpo ng isang kakaibang bagay na tulad nito. Mabilis niyang hinimok ang kanyang spirit chi, sinusubukang kumawala mula sa impluwensya ng kakaibang kapangyarihang iyon, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagtatangka ay napatunayang walang bunga. Ang boses ni Yang Kai ay narinig sa kanyang mga tainga. Sinabi ko na sa iyo. Kung gusto kong umalis, walang makakapidyo sa akin sa mundong ito. Matanda, huwag kalimutang ipasa ang aking mensahe sa Sect Master. Isa pa, pakisabi sa kanya na wala akong hinahawakang mali siya sa Profound Pill Sect. Ang espasyo sa harap ni Yang Kai ay hindi normal na nag-distort, at sa oras na nakakuyom ang kamay ni Old Manchi, si Yang Kai at ang iba pa ay hindi na maipaliwanag na nawala sa paningin. Katulad nito, ang mga pag-atake ni Wu Xingqi at ng isa pang Spirit Realm Master ay dumaong sa bakanteng espasyo, halos nawawala si Old Manchi. Nanlaki ang mga mata ni Old Manchi na mas malaki kaysa sa mga itlog. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at lumingon sa kanyang paligid, sumigaw siya. Nasaan sila? Sabay-sabay na umiling si Wu Xingqi at ang isa pang Spirit Realm Master. Ang tatlong Spirit Realm Masters ay bumuo ng mahigpit na pagkubkob sa paligid ni Yang Kai at sa kanyang grupo, ngunit si Yang Kai at ang iba pa ay nawala sa harap mismo ng kanilang mga mata. Higit pa rito, isa sa kanila ay isa ring 9th grade Spirit Realm Master. Kung hindi nila mismo nasaksihan ang nangyari, kahit sila ay hindi maniniwala. Imposible. Hanapin mo sila. Siguradong nagtatago sila sa malapit. Galit na sigaw ni Old Manchi at nagmamadaling sinimulan ang paghahanap sa kanyang paligid. Ilang sandali pa, nagsama-sama silang tatlo at nagkatinginan, sobrang pangit ng mga ekspresyon nila. Si Yang Kai at ang iba pa ay wala na. Hindi lamang sila nawala ng walang bakas ngunit wala ring iniwan na bakas. Ngayon lang. Anong ginawa niya? Tanong ni Wu Xingqi na may malungkot na ekspresyon. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makatagpo ng ganitong kakaibang kababalaghan pagkatapos ng napakaraming taon ng paglilinang. Galit na bulalas ng Old Chi. Kung alam ko kung anong mga paraan ang ginamit niya, hindi ko siya pinayagang makatakas. Nagkatinginan si Wu Xingqi at ang isa pang Spirit Realm Master para lamang makita ang hindi maipaliwanag na takot sa mga mata ng isa't isa. Masyadong kakaiba ang nangyari kanina. Nakatingin lamang sila nang walang magawa habang ang apat na buhay na tao ay naglaho mula sa ilalim ng kanilang mga ilong. Higit sa lahat, kung biglang mawala si Yang Kai, maaari rin siyang lumitaw ng biglaan. Ang gayong kakayahan ay napakahirap labanan. Martial Pick, Kabanata 4526. Pahiramin mo ako ng Red Jade. Sa gitna ng ilang, napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Isang bangkay ng hayop na kasing laki ng guya ang nakahiga sa isang pool ng dugo. Samantala, 7 o 8 payat na Earthwolves ang kumagat sa laman ng kanilang biktima at nilamon ang kanilang pagkain ng buong sakam. Ito ay isang perpektong pamamaril.
Sa ilalim ng utos ng Alpha Wolf, ang maliit na grupong ito ng Earth Wolves ay sa wakas ay nakakuha ng pagkakataong mabusog ang kanilang mga tiyan pagkatapos magutom ng kalahating buwan. Ang Alpha Wolf, na mas malaki kaysa sa iba pang Earth Wolves, ay kumain na ng kanyang busog at sa sandaling ito, tamad siyang nakahiga sa gilid at dinidilaan ang kanyang front paw na nasugatan kanina. Biglang tumindig ang tenga niya. Ang kanyang mga gintong mata ay nakatutok sa isang tiyak na punto sa espasyo sa harap nito. Ang lugar sa direksyon na iyon ay baluktot at baluktot. Higit pa rito, biglang lumitaw ang mga itim na linya sa lugar na parang mga bitik na napunit. Isang hindi mapakali na pakiramdam ang bumangon sa puso ng Alpha Wolf at dahan-dahan siyang tumayo, inilabas ang kanyang mga pangil at umungol sa direksyong iyon. Sabay-sabay na tumingin ang iba pang Earth Wolves na naghahanap ng pagkain at sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga lobo sa susunod na sandali. Ang itim na mga bitik ay nag-interweave sa isa't isa, gumagalaw ng mas mabilis at mas mabilis. Pagkatapos, isang kakaibang puwersa ang biglang sumabog mula sa loob at apat na figure ang nakatatakot na lumitaw ng wala saan sa pangitain ng Earth Wolves. Isang malaking itim na butas na naglalabas ng magulong aura ng kawalan ang lumitaw sa likod ng apat na taong ito, ngunit sa ilalim ng mga epekto ng lokal na world principles, ang black hole ay mabilis na natakpan muli. Ang mga gininto ang balintataw ng Alpha Wolf ay nagkontrata ng husto, na naging kasing laki ng dulo ng karayom. Isang mahinang alulong ang pinakawalan niya bago siya tumalikod at tumakas. Sa sandaling iyon, pinahintulutan siya ng kanyang makahayop na instinct na madama ang banta ng kamatayan. Kaya, ang Earth Wolves ay mabilis na tumakas sa ilang at nawala sa paningin sa isang kisap mata. Nang biglang sumulpat si Yang Kai at ang tatlong iba pa, si Yang Kai lang ang nakatayo roon ng walang gaanong reaksyon. Ang tatlo pa, kabilang si Huarong, ay napakaputla. Tinakpan ng kanilang mga kamay ang kanilang mga bibig, tumakbo sila sa gilid at yumuko upang isuka ang lahat ng nasa kanilang tiyan. Ang karanasan sa teleportasyon sa unang pagkakataon ay hindi isang maluwalhating pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagkunit ng espasyo, pagkatapos ay naglalakbay sa magulong void, ay katulad ng pakiramdam ng isang katawan na nahati sa hindi mabilang na maliliit na piraso at pagkatapos ay muling pinagsama muli. Maraming beses nang nasaksihan ni Yang Kai ang eksenang ito sa harap niya, kaya hindi siya nagulat dito. Si Huarong at ang iba pa ay hindi itinuring na mahina sa Divine Armament World, ngunit hindi sila halos sapat na malakas upang mapaglabanan ang mga epekto ng teleportasyon. Kung hindi dahil sa kanyang proteksyon, sila ay hiniwa-hiwa ng Void Turbulence. Sa paglingon sa itim na mga bitik na mabilis na nagsasama, bahagyang napangiwi si Yang Kai. Ang world principles dito ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Ilang taon na ang lumipas mula noong una siyang dumating sa Divine Armament World, at ang kanyang cultivation ay nasa 9th grade Heaven Realm na ngayon. Ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein ay napukaw din ng husto sa panahong ito. Bukod sa pagpapalakas ng kanyang Dragon Vein, pangunahing nilinang ni Yang Kai ang Dao of Space sa nakalipas na taon. Hindi siya sigurado kung ito ay dahil sa limitasyon ng kanyang paglilinang, ngunit ang kanyang pag-unlad sa Dao of Space ay lubhang hindi kasiya siya, at marami sa kanyang space secret techniques ay hindi magagamit. Gayunpaman, siya ay pinamagatang Void Great Emperor sa Star Boundary salamat sa kanyang mga nagawa sa Dao of Space, kaya pa rin niyang ipakita ang kinang nito kahit na siya ay nasa Divine Armament World. Hindi bababasa, ang pagtakas mula sa Old Manchi ay hindi isang isyo. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay ang Profound Peel Sect ang nagplano ng insidenteng kinasasangkutan ng Void Spirit Sword Sect. Una, hinikayat nila siya pabalik sa Void Spirit Sword Sect. Pagkatapos, inayos nila ang Old Manchi at dalawang iba pang Spirit Realm Masters para tambangan siya. Kung tama ang kanyang hula, malamang na naisip ng Profound Peel Sect na wala siyang kinalaman sa kanyang gawa-gawang master. Kung hindi, walang dahilan para gawin nila ang isang bagay na tulad nito. Sa kabutihang palad, binanggit ni Wu Xingqi na ang mga tao ng Void Spirit Sword Sect ay inilipat sa Profound Peel City humigit kumulang kalahating buwan na ang nakalipas ng walang anumang nasawi. Kung ganoon, kakailanganin ni Yang Kai na bumalik sa Profound Peel Sect anuman ang anuman. Ang aking paglilinang sa 9th grade Heaven Realm ay medyo kulang. Ngayon na mayroon akong isang taon na halaga ng akumulasyon at pagulan, oras na para sumulong sa Spirit Realm. Ngayon lang. Lumapit si Huarong na may maputlang kutis, halos walang kulay ang mukha habang nagtatanong. Ano ang nangyari? Nasaan si Old Manchi at ang iba pa? Iniwan natin sila. Casual na tumugon si Yang Kai at tumingin sa paligid niya at hindi alam kung nasaan sila. Kahit na maaari niyang gamitin ang Space Principles sa isang lawak sa lugar na ito, hindi niya makontrol ang mga ito ng may katumpakan.
Kaya naman hindi niya magagarantiya ang kanyang landing location o layo ng nilakbay. Random na pumipili ng direksyon, sumenyas siya sa iba. Tara na, maghanap tayo ng magtatanong ng direksyon. Si Huarong ay nanatiling nalilito. Hindi niya maintindihan kung paano nila nagawang iwaksi ang pagtugis sa tatlong makapangyarihang Spirit Realm Master. Kasunod ni Yang Kai, tumayo siya sa tabi ni Yang Wei at inabot siya para sandutin siya sa baywang habang tahimik na nagtanong. Hoy, malaking lalaki, alam mo ba kung anong nangyari ngayon? Malamig ang ekspresyon ni Yang Wei at wala siyang sinabi. Kinakausap kita, bingi ka ba? Ibinaba niya ang ulo para tignan siya, lalong naging problemado ang ekspresyon nito. Naguluhan si Huarong at nagtanong. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Kailangan kong samo ka ulit. Pagkasabi noon ay sumugod siya sa gilid at muling nag-retch. Matapos maglakad ng wala pang isang oras, narating ng grupo ang isang maliit na nayon. Si Huarong ay nagpatuloy upang humingi ng impormasyon at hindi nagtagal bago siya bumalik at itinuro ang isang tiyak na direksyon. Nasa direksyon na iyon ang Heavenly Martial City. Bahagyang tumanggo si Yang Kai at tumingin sa kanya. Kaya mo bang lumipad? Itinuro niya ang kanyang walang kulay na maliit na mukha. Sa tingin mo kaya kung lumipad sa ganitong estado? Halos wala na akong lakas para maglakad ngayon. Napataas ang isang kilay ni Yang Kai sa mga salitang iyon at tumanggo. Kung gayon, maghanap tayo ng matutuluyan. Wala ni isa sa kanila ang tutol, kaya mabilis silang nakahanap ng lugar na mapagtatayuan ng kampo. Si Yang Wei ay nanghuli ng isang mahal na USA at pagkatapos noon, silang apat ay nagsindi ng siga at nag-ihaw ng simpleng bagay para punan ang halos walang laman na tiyan. Matapos magpahinga ng isang gabi, sa wakas ay nakabawi na sila ng lakas. Isang oras pagkatapos ng paglubog ng araw, dumating si Yang Kai at ang tatlong iba pa sa Heavenly Martial City at direktang dumaong sa harap ng City Lord's Mansion. Marami sa mga gwardya sa City Lord's Mansion ang agad na nag-react na parang kaharap nila ang isang mabigat na kaaway. Medyo maunlad ang Heavenly Martial City, at maraming Heaven Realm Masters sa lungsod. Gayunpaman, ang hindi natatagong aura ni Huarong ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ay isang Spirit Realm Master. Hindi napigilan ng mga gwardya na matakot sa kanya bilang resulta. Paano sila maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos bago alamin ang dahilan ng pagdating ni Yang Kai at ng iba pa? Hindi nagtagal ay natanggap ng City Lord ng Heavenly Martial City, Miao Hong, ang balita at lumapit upang tingnan ang sitwasyon. Nang makita niya si Yang Kai, natigilan siya. Alchemist Yang. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao. City Lord Miao, matagal na. Ikaw talaga, Alchemist Yang. Tumawa ng malakas si Miao Hong. Pambihirang bisita. Kumakaway ng malawak ang kanyang mga kamay, pinagalitan niya ang mga bantay sa paligid niya. Maghiwa-hiwalay kayo. Maghiwa-hiwalay. Paano kayong lahat ay may mga mata ngunit hindi nakakakita? Isa siyang heaven-grade alchemist mula sa Profound Pilsec. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nang makita ng mga gwardya ang sitwasyong ito, agad nilang naunawaan na ang mga taong ito ay mga kakilala ng City Lord. Kaya, hindi nila napigil ang huminga ng maluwag at magkalat pabalik sa kanilang mga post. Samantala, masigasig na lumapit si Miao Hong. Alchemist Yang, ilang taon na ang nakalipas, ngunit ang iyong marangal na tindig ay nananatiling hindi nagbabago. Sobra mo akong pinupuri, City Lord Miao. Ngumiti si Yang Kai bilang pagbati. Patawarin mo ako sa pagpunta ko ng walang imbitasyon. Nakangiting sumagot si Miao Hong. Ikaw ang aking tagapagligtas, Alchemist Yang. Hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos sa mga ginawa mo para sa akin noon. Tuwang-tuwa ang Miao na ito sa iyong pagdating. Paano ako magagalit sa'yo? Halika, sa loob tayo mag-usap. Maaaring siya ay nagpapasalamat sa nakapagliligtas na biyayang natanggap niya sa nakaraan o na gusto niyang palakasin ang kanilang matalik na relasyon, ngunit anuman, si Miao Hong ay lubhang mapagpatuloy. Noong una ay gusto niyang mag-host ng isang malaking piging para salubungin si Yang Kai, ngunit sa kanyang pagkabigo, ang huli ay wala sa mood para sa mga kasiyahan at magalang na tumanggi. Sa loob ng isang reception room, mahigpit na sinabi ni Yang Kai. Pumunta ako dito dahil may itatanong ako sa iyo, City Lord Miao. Nang marinig ito, tinapik ni Miao Hong ang kanyang dibdib ng malakas. Pakiusap huwag mag-atubiling magsalita, Alchemist Yang. Hanggat nasa kakayahan nitong si Miao, hindi tatanggi ang Miao na ito. Gusto kong humiram ng ilang red jades mula sa iyo, City Lord. Ipinahayag ni Yang Kai. Walang problema. Ilan ang kailangan mo, Alchemist Yang? Agad namang pumayag si Miao Hong. Diretso ang sagot niya. Ilan ang mayroon ka? Sinagot ni Yang Kai ang isa pang tanong. Nagulat si Miao Hong sa tanong, ngunit agad niyang napagtanto na maaaring napakalaki ng halagang kailangan ni Yang Kai. At muli,
Si Yang Kai ay isa na ngayong Heaven Grade Alchemist. Hindi lang iyon. Siya ay isang napakakilalang Heaven Grade Alchemist sa Profound Pilsec. Hindi siya magkukulang sa pondo. Sa makatuwid, hindi siya hihiram ng pera kay Miao Hong kung ito ay maliit na halaga. Pagkaraan ng ilang oras na pag-isipan, sa wakas ay sumagot si Miao Hong. Sa totoo lang, hindi kailanman nag-imbentaryo ang Miao na ito kung gaano karaming Red Jades ang nasa Heavenly Marshal City. Hindi ko alam kung matutugunan ko ang iyong mga pangangailangan, Alchemist Yang. Bakit hindi natin ito gawin sa halip? Sumama ka sa akin sa Treasure Vault. Ang lahat ng mga mapagkukunan sa Heavenly Marshal City ay nakaimbak doon. Hindi tumanggi si Yang Kai. Tumanggo siya at sinabing, Magalang na kumilos si Miao Hong at nauna sa paglalakad para manguna. Habang nasa daan, nagtanong si Yang Kai. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit kailangan ko ng napakaraming Red Jades, City Lord Miao? Tumawa si Miao Hong. Sikat ka na ngayon, Alchemist Yang. Kahit itong si Miao na nakatira sa Heavenly Marshal City buong taon ay narinig ang iyong pangalan. Isa kang walking billboard sa mga Heaven Grade Alchemist sa Profound Pilsec. Alchemist Yang, pumunta ka para manghiram sa Miao na ito dahil mataas ang tingin mo sa Miao na ito. Kung ito ay nasa loob ng kakayahan ni Miao, tiyak na tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Kung ano ang plano mong gawin, iyon ang iyong negosyo. Tumanggo si Yang Kai. Magtiwala ka, City Lord Miao. Sa lahat ng hiniram ko sa iyo ngayon, tiyak na gagantimpalaan kita ng napakaganda. Humalaklak si Miao Hong. Pag-uusapan natin ang hinaharap pagdating ng panahon. Nandito na tayo. Hindi na kailangang sabihin, ang Treasure Vault ng Heavenly Marshal City ay lubos na ipinagtanggol. Mayroong ilang patong ng mga gwardya na nagpoprotekta sa lugar ng hayag at patago sa daan. Kaya lang, si City Lord Miao Hong mismo ang nangunguna, kaya ang mga gwardya na ito ay hindi nang ahas na pigilan sila. Nang buksan ni Miao Hong ang mga gate ng Treasure Vault, isang malakas na alon ng Spirit Chi ang agad na bumuhos. Pumasok si Yang Kai sa loob at agad na nakita ang ilang maliliit na bundok ng Red Jades. Mayroong hindi bababa sa 2 o 3 milyong piraso sa lugar na ito. Kung iisipin, hindi naman iyon kakaiba. Noon, si Miao Hong ay kaagad na nagbigay kay Yang Kai ng 200,000 piraso ng Red Jades upang pasalamatan siya sa kanyang tulong. Paano niya magagawang maging mapagbigay kung wala siyang suporta ng napakalaking kayamanan? Bukod sa Red Jades, mayroon ding toneladang Spirit Flowers, exotic herbs, at kakaibang ores. Ang lahat ng yaman na naipon ng Heavenly Marshal City sa mga nakaraang taon ay kasalukuyang nakaimbak sa loob ng Treasure Vault na ito. Tingnan mo, Alchemist Yang. Sapat na ba ito, Red Jade? Nakangiting tanong ni Miao Hong. Ito ay sapat na. Tumanggo si Yang Kai. Kailangan kong pumasok sa retreat sa loob ng ilang araw. Mangyaring gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos, City Lord. Tumanggo si Miao Hong. Mabuti. Sige at pumasok sa retreat ng payapa, Alchemist Yang. Tinitiyak ng Miao na ito na walang darating at mangistorbo sa iyo sa panahong ito. Maraming salamat. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao. Kaagad pagkatapos noon, nagbigay siya ng ilang tagubilin kina Huarong at Yang Wei. Sa isang malakas na dagandong, nagsara ang mga pinto ng Treasure Vault. Si Huarong at Yang Wei ay nakatayo sa magkabilang gilid ng pasukan at maging si Wan Yingying ay nakatayo sa malapit, sinusubukan niyang panatilihing nakadilat ang kanyang mga mata at manatiling mapagbantay sa kanyang paligid. Martial Pick, Kabanata 4527, Cultivation Dissonance. Sumulyap sa saradong tarangkahan ng Treasure Vault, sinampal ni Miao Hong ang kanyang mga labi at tinanong si Huarong. Ano ang kasalukuyang cultivation ng Alchemist Yang? Si Huarong ay sumulyap sa kanya sa gilid. Bakit ang dami mong tanong? Ang agresibong tugon ay hindi na siya makahinga. Sa kasamaang palad, siya ay isang Spirit Realm Master, kaya kahit na siya ay isang City Lord, si Miao Hong ay hindi naglakas loob na gumawa ng kalokohan sa kanyang sarili sa harap ni Huarong. Nakangiti lang siya ng mapakla bilang tugon. Si Wan Yingying ay malamang na hindi nakatiis na ipagpatuloy ang panunood. Ang kanyang eldest senior brother ay humiram ng lupa ng kabilang partido at si Red Jades, kaya naman mahina siyang nagsalita mula sa gilid. Ang eldest senior brother ay kasalukuyang nasa 9th grade Heaven Realm. Kahit na marami na siyang nahulaan, hindi napigilan ni Miao Hong na mapasinghap sa mga salitang iyon. Noong una silang nagkita, si Yang Kai ay nasa 9th grade Earth Realm pa lamang noon. 4 na taon lamang ang lumipas mula noon, ngunit si Yang Kai ay nasa 9th grade Heaven Realm na. Iyon ay kapareho ni Miao Hong mismo. Kahit na ang Heaven Grade Alchemist ay hindi nagkukulang ng mga table tasks upang makatulong sa kanilang paglilinang,
Ang bilis ng paglaki ni Yang Kai ay nakakatakot. Hindi pa nakarinig si Miao Hong ng sino man na maaaring umabant mula sa 9th grade Earth Realm patungo sa 9th grade Heaven Realm sa ganoong kaikling panahon. Sa nakikitang si Yang Kai ay hindi lamang pumunta rito para manghiram kay Red Jades, kundi pati na rin para pumasok sa retreat, halatang pinaplano niyang pumasok sa Spirit Realm. The Spirit Realm. Napakaraming taon ko nang gustong makarating sa realm na iyon. Si Miao Hong ay na-stuck sa 9th grade Heaven Realm sa mahabang panahon. Ang kanyang akumulasyon ay umabot na sa pinakamataas, kaya ang kulang sa kanya ay 100 revolutions clear heart peel. Sa sandaling sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip ay agad na nagningning ang kanyang mga mata. Tinulungan niya si Yang Kai na sumulong sa Spirit Realm. Kung magiging maayos ang lahat, tiyak na magiging Spirit Realm alchemist si Yang Kai. Sa makatuwid, hindi magiging napakahirap na hilingin kay Yang Kai na pinuhin ang 100 revolutions clear heart peel para sa kanya pagdating ng oras. Maaaring nasa kanya lang ang susi para makasulong ako sa Spirit Realm. Sa loob ng Treasure Vault ng Heavenly Martial City, naupo si Yang Kai na cross-legged kasama ang maliit na bundok ng Red Jades na nakatambak sa tabi niya at itinoon ang kanyang isip. Matagal bago siya naglabas ng isang maliit na Jade Box. Pagkabukas niya ng Jade Box, isang Longan-sized na tableta ang pumasok sa kanyang paningin. Ang maliit na tabletang ito ay nagkakahalaga sa kanya ng 10,000 kontribusyon na puntos. Higit sa lahat, ito ang susi sa pagsulong sa Spirit Realm. Isa itong 100 revolutions clear heart peel. Kalahating taon na ang nakalipas, bumili si Yang Kai ng 100 revolutions clear heart peel para kay Warong nang kailanganin siya para umasenso sa Spirit Realm. Isinasaalang-alang na tiyak na kakailanganin niya ang isa sa hinaharap, inihanda din niya ang isa para sa kanyang sarili. Sa anumang kaso, hindi siya nagkulang ng mga puntos ng kontribusyon sa Profound Peel Sect. Ang pagkakaroon ng kontribusyon sa iba't ibang mga recipe ng tableta at iba pang kaalaman na nauugnay sa alchemy sa nakalipas na ilang taon. Sa ngayon, nakaipon na siya ng mahigit 100,000 kontribusyon na puntos sa Contribution Hall. Tila ang kanyang mga aksyon noong panahong iyon ay isang matalinong pagpili, kung hindi, siya ay natigil sa pagsisikap na mag-isip ng paraan upang pinuhin ang 100 revolutions clear heart peel sa sandaling ito. Iniipon ang kanyang mga iniisip, ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig at nilunok ang tableta. Sabay-sabay niyang inactivate ang Heaven Devouring Battle Law at ang buong katawan niya ay agad na nag-transform sa isang black hole na nilamon ang lahat ng nasa paligid niya. Ang Spirit Chi na nasa loob ng Red Jades na nakatambak sa loob ng vault ay hinayla ng hindi mapaglabanan na puwersa at natipon sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang laman ay namimilipit, ang kanyang mga meridian ay namamaga, at ang Spirit Chi na naipon sa loob ng kanyang katawan ay naging mas malaki at mas malaki bilang isang resulta. Kasabay nito, walang humpay na umalangaw ang mga kaluskos habang mabilis na naubusan ng enerhiya ang Red Jades at naging alikabok. Makalipas ang kalahating oras, ang buong katawan ni Yang Kai ay namaga ng husto habang ang kanyang mga damit at ang kanyang itim na buhok ay tumalsik sa kanyang paligid. Sa maikling tagal ng kalahating oras, nakakonsumo na siya ng hanggang 100,000 piraso ng Red Jade. Bukod dito, ito ay simula pa lamang. Parami ng parami ang mga piraso ng Red Jades na malinis sa paglipas ng panahon. Ang mga meridian sa ibaba ng kanyang laman ay namimilipit na parang bulate, nakakatakot ang itsura. Pakiramdam niya ay may mga hindi nakikitang tanikala sa kanyang katawan, ngunit sa patuloy na epekto ng napakalaking dami ng Spirit Chi, ang mga tanikala na ito ay patuloy na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagluwag. Isang mahinang ambon ng dugo ang tumagos sa hangin, nagtagal sa gilid ng kanyang katawan. Sa oras na ito, napakasaya ni Yang Kai na gumugol siya ng dagdag na taon sa pagpapalakas ng kanyang Dragon Vein pagkatapos maabot ang 9th grade Heaven Realm. Kung siya ay direktang sumulong sa Spirit Realm nang walang anumang pag-iisip noon, ang kanyang katawan ay maaaring hindi makayanan ang gayong marahas na puwersa. Ang kapangyarihan ng Heaven Devouring Battle Law ay nakakatakot na lampas sa imahinasyon. Hindi pa banggitin na ang kapangyarihang ito ay tataas sa pagpapabuti ng paglilinang ng isang tao. Kung walang sapat na malakas na katawan bilang suporta, imposibleng suportahan ang pagdagsa ng napakaraming kapangyarihan ng sabay-sabay. Kahit na sa sandaling ito, nakakaramdam si Yang Kai ng iba't ibang kirot at kirot sa buong katawan niya, at hindi na kailangang tingnan pa para malaman kung ilang pinsala ang natamo niya sa tagumpay na ito. Binaliwala ang lahat, ipinagpatuloy ni Yang Kai ang pag-ikot ng Heaven Devouring Battle Law at nilamon ang enerhiya sa loob ng nakapalibot na Red Jades nang walang tigil. Kasunod ng pagkonsumo ng maraming Red Jades, naramdaman niya ang kanyang sarili na palapit ng palapit sa harang.
Sa isang tiyak na sandali, may sumigaw mula sa labas ng pinto. Sinundan ito ng ilang malalakas na kalabog na may halong mahinang pag-ungol. Kaagad pagkatapos noon, nabasag ang mga pintuan ng treasure vault at isang matandang lalaki ang dahan-daang naglakad sa loob ng treasure vault sa gitna ng lumilipad na mga durog na bato, ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya. Ngumuso, sumigaw siya. Huwag kang masyadong mapangahas. Nang iangat niya ang kanyang tingin at tumingin sa harapan, agad na naningkit ang kanyang mga mata at napuno ng takot ang kanyang ekspresyon. Kahit na sa kanyang karanasan at kaalaman, hindi pa siya nakakita ng ganitong kakaibang tanawin. Naka-cross-leg si Yang Kai sa loob ng treasure vault na may makapal na ambon ng dugo na nananatili sa kanyang katawan. Walang nakakaalam kung anong uri ng kakaibang secret art ang kanyang nililinang, ngunit higit sa lahat, mayroong isang siklab ng enerhiya na natipon sa kanyang katawan. Ang kaguluhan ng enerhiya ay talagang nakakatakot, halos parang ang mga karagatan mismo ay kumukulo lahat. Ang isa pang tao ay sumunod na malapit sa likod ng matanda at pumasok sa silid. Katulad nito, hindi nagtagal ay natigilan siya sa pagkabigla. Ang dalawang ito ay sina Old Man Chi at Wu Xingqi. Nawala si Yang Kai sa mismong harapan nila kahapon. Maaaring hindi nagtagumpay ang paghahanap sa kanilang paligid, ngunit hindi sila sumuko ng ganoon kadali. Pagkatapos ng lahat, nakatanggap sila ng mga utos na ibalik na buhay si Yang Kai. Walang makatwirang paliwanag para sa kanilang walang dala na pagbabalik kung sila ay sumuko ng ganoon na lamang. Pagkatapos ng maikling talakayan, pinabalik nila ang isa pang Spirit Realm Master upang magulat sa Profound Peel Sect habang silang dalawa, sina Old Man Chi at Wu Xingqi, ay patuloy na hinahanap ang kinaroroonan ni Yang Kai. Habang dumadaan sa paligid ng Heavenly Marshal City, naramdaman nilang dalawa ang kakaibang pag-iiba ng Spirit Chi at agad na lumapit upang imbestigahan ang sitwasyon para lamang makasalubong si Huarong at ang iba pa na nakabantay sa labas ng Treasure Vault. Hindi nila akalain na magiging napakaswerte nila na madaling mahanap ang kinaroroonan ni Yang Kai. Kahit na sinubukan silang pigilan ni Huarong at ng iba pa, ano ang magagawa ng bagong advanced na Spirit Realm Master at ng 9th Grade Heaven Realm Master laban kay Old Man Chi? Madali silang napatabi ng matanda sa ilang casual na galaw. Nang pumasok si Old Man Chi sa Treasure Vault, sinalubong siya ng eksenang nasa harapan niya. Saglit na natigilan si Wu Xingqi. Old Chi, ang alchemist Yang ay tila umaasenso sa Spirit Realm. Halos hindi mahahalata na tumanggaw si Old Man Chi at mahinang sinabi. Maghintay tayo. Hindi agad umatake si Old Man Chi. Ang utos na ibinigay sa kanya ni Bailey Yonsang ay ibalik na buhay si Yang Kai, at kung aatake siya ngayon, hindi may iwasang maabala ang tagumpay ni Yang Kai. Mamamatay kaagad si Yang Kai kung maabala siya sa ganoong kritikal na sandali, kaya naman hindi nang ahas si Old Man Chi na makipagsapalaran. Bilang personal na blood warrior ni Bailey Yonsang, alam na alam ni Old Man Chi na ang pag-iral ni Yang Kai ay napakahalaga sa Profound Peel Sect, at saka, si Yang Kai ay magiging kapakipakinabang lamang habang buhay. Ang isang patay na tao ay walang halaga. Sa kabutihang palad, hindi nila kailangang maghintay ng matagal. Wala pang isang oras, isang malakas na aura ang lumabas mula sa loob ng katawan ni Yang Kai at isang shockwave na nakikita ng mata ang kumalat sa lahat ng direksyon. Lahat ng nasa Treasure Vault ay nagkagulo bilang resulta. Parehong lumubog ang mga ekspresyon ni Old Man Chi at Wu Xingqi. Hindi pa sila nakakita ng ganoong karahasan at kahanga-hangang tagumpay. Biglang kumalat ang ambon ng dugo, at biglang idinilat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay iskarlata at naglalaman ng isang malalim na kasamaan, na para bang maaari silang tumagos sa kalawakan upang tingnan ang kakanyahan ng lahat ng bagay sa mundo. Anong uri ng evil art ang nilinang mo? Sigaw ni Old Man Chi sa tanong na nakakunot ang noo. Sa sandaling ito, binigyan siya ni Yang Kai ng kakaibang pakiramdam mula sa dati. Isang masamang aura ang nananatili sa paligid ni Yang Kai, na nagmistulang isang wild beasts na sa wakas ay nakakuha ng kalayaan pagkatapos na makulong sa loob ng maraming taon at nagugutom na lumunin ang biktima nito. Para siyang ibang tao kumpara sa dati niyang ugali. Hindi pinansin ni Yang Kai si Old Man Chi, tumingin sa kanyang mga kamay, at bahagyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Pakiramdam niya ay nasa palad niya ang buong mundo nang dahan-dahan niyang isinara ang kanyang kamao. Si Wu Xingqi ay humakbang pasulong at sumigaw. Alchemist Yang, itigil ang pagtahak sa maling landas. Mangyaring sundan kami pabalik sa sekta. Tumangala si Yang Kai kay Wu Xingqi. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang mga labi, na nagpakita ng nakakatakot na ngiti. Ang maling landas ay ikaw. Sumimangot si Wu Xingqi. Alchemist Yang, naghihirap ka ba sa cultivation dissonance? Ang kasalukuyang kalagayan ni Yang Kai ay naramdaman niyang napakamali sa kanya. Hindi, ayos lang ako.
hindi ako naging mas mahusay. Habang nagsasalita, dahan-dahang tumayo si Yang Kai at huminga ng malalim. Isang nabigla ang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang kapangyarihan ay tunay na kas-iya siya. Nagdilim ang ekspresyon ng Old Man Chi. Marahil ay naghihirap siya sa cultivation dissonance. Huwag mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Kunin mo siya. Bahagyang tumanggaw si Wu Xingqi at sumigaw. Alchemist Yang, patawarin mo sana ako. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang kanyang katawan ay bumaril patungo kay Yang Kai tulad ng isang palaso, binunot ang kanyang talon at laslas habang papalapit siya. Ang talon sa kanyang kamay ay isang spirit armament. Bilang Visual Master ng Profound Peel Sect ang Divine Flame Hall at isang 5th grade Spirit Realm Master, natural lang na kwalipikado siyang gumamit ng spirit armament. Ang liwanag ng talon ay nakabulag habang ibinuhos ni Wu Xingqi ang kanyang panghabang buhay na paglilinang sa slash na ito. Hindi alintana kung ang anggulo ng talon o ang timing ng kanyang pag-atake, pareho silang hindi nagkakamali. Kumpiyansa siya na kaya niyang hatiin ang isang bundok sa isang hagod na ito. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa kanyang tenga ang sigaw ni Old Chi. Mag-ingat, bago pa maisip ni Wu Xingqi kung ano ang nangyayari, biglang lumabo ang kanyang paningin. Lumitaw si Yang Kai sa kanyang harapan nang walang anumang babala. Kaagad pagkatapos nito, isang napakalaki at nakakatakot na puwersa ang dumating mula sa harapan. Ang kanyang figure ay tumigil sandali sa himpapawid, pagkatapos ay marahas siyang itinapon pabalik. Hong! Isang malakas na dagandong na kalabog ang umalangaw habang hindi alam ni Wu Xingqi kung ilang pader ang kanyang nabasag bago siya tumigil sa pagskid paatras. Isang daanan ng mga nasirang gusali ang naiwan sa kanyang likuran. Gamit ang kanyang talon para itulak sa lupa, nahirapan siyang umakyat sa kalahating posisyong nakaluhod. Isang bibig ng dugo ang umakyat mula sa likod ng kanyang lalamunan. Pagbukas ng bibig, samuka siya ng dugo. Ang spirit chi sa kanyang katawan ay labis na nabalisa at ang kamay na hawak niya ang kanyang espada ay duguan at nanginginig na hindi mapigilan. Maging ang mga kalamnan sa kanyang braso ay bumukas. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumaha sa kanyang puso, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa abot ng kanilang makakaya. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niyang si Yang Kai ay malubhang nasugatan siya sa isang galaw. Ang nakakatakot na puwersang iyon na tumama sa kanya at ang hindi mapigil ang pagsalakay ng Spirit Chi ay halos nagpaisip kay Wu Xingqi na kaharap niya ang isang 9th grade Spirit Realm Master kaysa sa isang bagong sulong. Hong hong hong. Isang serye ng mga pagsabog ang tumunog, at bawat isa ay sinamahan ng isang marahas na pagsabog ng Sword Chi. Tumangala si Wu Xingqi at nakita ang isang eksenang hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Si Old Man Chi ay isang 9th grade Spirit Realm Master, ngunit malinaw na pinipigilan siya ni Yang Kai sa kalangitan. Sa tuwing kumikislap ang liwanag ng espada, kumukuha ng sariwang dugo. Martial Pick, Kabanata 4528. Ang pinakamalakas na alchemist, si Wu Xingqi ay nagsuot ng nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang eksena sa harap niya ay mas mahirap tanggapin kaysa sa katotohanan na siya ay nasaktan ng husto ni Yang Kai sa isang galaw. Personal niyang nasaksihan ang pagsulong ni Yang Kai sa Spirit Realm. Sa madaling salita, si Yang Kai ay nasa first grade Spirit Realm lamang. Magkagayunman, ang lakas na ipinakita ng first grade Spirit Realm Master na ito ay lampas sa kanyang kakayahang maunawaan. Tao ba siya? Paikot-ikot ang figure ni Yang Kai, at sa kabila ng matalas na paningin ni Wu Xingqi, halos hindi niya ito masubaybayan. Ang mga ilaw ng espada ay patuloy na kumikislap, at bawat suntok ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Maging si Old Man Chi, na nasa 9th grade Spirit Realm, ay nagkaroon ng malaking problema sa pagpigil sa mga pag-atakeng iyon. Si Wu Xingqi ay hindi pa nakakita ng gayong nobelang paraan ng pakikipaglaban sa lahat ng kanyang mga taon ng paglilinang. At saka, galing ito sa isang alchemist. Sa kanyang impresyon, ilang alchemist sa mundo ang mag-aaral ng martial daw kahit na mayroon silang kahangahangang paglilinang. Iyon ay dahil ginugol nila ang karamihan sa kanilang lakas at oras sa alchemic daw. Bukod dito, ang kanilang paglilinang ay karaniwang pinangangalagaan sa pamamagitan ng paggamit ng mga table tasks. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing dahilan kung bakit nila pinagbuti ang kanilang paglilinang ay para lamang gumanap ng mas mahusay sa alchemy. Sa ganitong paraan, kadalasang hindi tumutugma sa kanilang paglilinang ang lakas na maaaring ibigay ng isang alchemist sa pangkalahatan. Ang isang alchemist sa 9th grade Heaven Realm ay maaaring hindi manalo sa labanan kahit na ang kanilang kalaban ay ilang hakbang na mas mahina kaysa sa kanila.
Dahil mismo sa pagsasaalang-alang na ito na ang Blood Warrior Hall ay umiral sa Profound Peel sect at kung bakit ang mga gumagala-gala na alchemist ay nag-recruit ng mga bodyguard upang protektahan ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang eksaktong kabaligtaran ay totoo pagdating kay Yang Kai. Bawat suntok at bawat sipa ay binitawan ng walang kapantay na katumpakan at mabagsik na kapangyarihan. Imposibleng makamit ang antas na ito ng combat sense nang hindi nalulubog sa paraan ng pagpatay sa daan-daang taon. Sabi nga, ilang taon na si Yang Kai. Siya ay 18 taong gulang lamang noong una siyang sumali sa Profound Peel sect, na nangangahulugang lampas lang siya ng kaunti sa 20 ngayong taon. Saan siya nakakuha ng ganoong kalawak na karanasan sa pakikipaglaban? Biglang may naalala si Wu Xingqi. Nang magkaroon ng alitan sina Yang Kai at Wei Cheng sa isa't isa dahil sa isang insidente sa Divine Flame Cave, pareho silang nagkasundo na lumaban sa martial method stage. Sa ikalawang round, personal na nakalaban ni Yang Kai ang isa sa mga bodyguard ni Wei Cheng na nasa Heaven Realm at ang bodyguard ay natambos sa martial method stage sa isang galaw. Noong panahong iyon, ipinalagay lamang ni Wu Xingqi na si Yang Kai ay naglunsad ng palihim na pag-atake at ang bodyguard ng Heaven Realm ay nahuli. Tila ngayon ay naihayag na ni Yang Kai ang kanyang pambihirang talento sa pakikipaglaban noon, at ang kanyang lakas ay pinalaki lamang ng husto sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang. Sa puntong ito, tiyak na siya ang pinakamalakas na alchemist sa buong Divine Armament World. Isang mahinang pag-ungol ang nagpabalik sa magulong pag-iisip ni Wu Xingqi sa kasalukuyan, at nang muli siyang tumangala, ang dalawang figure sa langit na orihinal na nakikipaglaban ay naghiwalay, na ngayon ay nakatayo ng ilang dosenang metro ang layo sa isa't isa. Ang katawan ni Old Man Chi ay puno ng maliliit na sugat, na tila siya ay kinuha mula sa isang pool ng dugo at may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa maikling paghaharap ngayon, siya ay ganap na dehado. Napatay na sana siya ni Yang Kai sa ngayon kung hindi dahil sa kanyang malakas na lakas. Sa kabaligtaran, bahagyang hinawakan ni Yang Kai ang True Void Sword. Bumaba ang kanyang mga mata, at ang kanyang malaking kamay na may hawak ng espada ay nanginginig sa hindi malamang dahilan. Ang mga ugat sa kanyang noo ay nakaumbok, namimilipit at umaalon na parang bulate sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nagbago na rin at naging ganap na pula ng dugo. Ang kanyang hitsura ay mukhang lubhang nakakatakot. Dapat kang umalis ngayon, Old Man Chi. Kung hindi ka aalis ngayon, malamang dito ka mamatay. Ang pinigilan na boses ni Yang Kai ay kahawig ng ungol ng isang nakulong na hayop. Tinitigan ni Old Man Chi si Yang Kai na may panandaliang pagpupumilit sa kanyang mga mata. Tila gusto niyang ipagpatuloy ang laban, ngunit naglangalit lang siya at lumapit kay Wu Xingqi sa isang iglap nang maalala ang nangyari kanina. Ibinalot ang kanyang spirit chi kay Wu Xingqi, pumailan lang siya sa kalangitan. Kaya lang, isang matinding pagtatalo ang nauwi sa isang kakaibang pangyayari. Ang natitira na lang ay ang City Lord's Mansion na ngayon ay gumuho. Lumapit si Miao Hong mula sa gilid na may awkward na ekspresyon at mahinang tumawag. Alchemist Yang. Hindi parang hindi niya alam ang pagdating ni Old Man Chi at Wu Xingqi, buti na lang huli na siyang dumating. Sa oras na narating niya ang lugar na ito, si Old Man Chi ay nakapasok na sa Treasure Vault. Bukod pa rito, si Miao Hong ay nasa 9th grade Heaven Realm lamang, kaya imposible para sa kanya na pigilan si Old Man Chi kahit ano paman. Ang mas ikinagulat niya ay kung paano lumaban ng malupit si Yang Kai sa dalawang Spirit Realm Masters mula sa Profound Peel sect. Gayunpaman, sinabi rin sa kanya ng kanyang nasaksihan na mayroong ilang uri ng pagtatalo sa pagitan ni Yang Kai at ng Profound Peel sect. Maaaring hindi niya maintindihan ang dahilan sa likod ng insidenteng ito, ngunit ang katotohanan na ang pagsulong ni Yang Kai sa Spirit Realm ay nag-ambala. Ang parehong partido ay hindi mga tao na kaya niyang masaktan, kaya naman, nag-aalala si Miao Hong na sisihin siya ni Yang Kai sa pangyayaring ito. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, biglang lumingon si Yang Kai upang tumingin sa kanyang direksyon. Ang nakamamatay na hangarin sa mapupulang mga mata na iyon ay halos nagbabantang lumabas sa labas. Sa isang iglap, naramdaman ni Miao Hong na parang nababalot ng dugo ang buong mundo. Bumaha sa kanyang puso ang matinding takot at ang pakiramdam ng kamatayan ay tumama sa kanyang mukha. Sa sobrang takot niya ay napatras siya ng ilang hakbang nang walang malay. Pagkatapos, ang layuning pumatay ay nawala ng walang babala. Basang-basa sa malamig na pawis, tumangala si Miao Hong at nakita si Yang Kai na tahimik na nakatayo doon, mahigpit na nakahawak sa kanyang espada. Napapikit si Yang Kai sa ilang sandali, ngunit ang nakakatakot na aura ay patuloy na nagbabago sa paligid niya. Ito ay halos na parang pumatay na hangarin ay sumabog na may kahangahangang epekto sa kaunting pagpapasigla. Ano sa mundo ang nangyayari?
Si Miao Hong ay ganap na nalilito. Katulad nito, hindi naiintindihan ni Huarong at Yang Wei kung ano ang nangyayari. Kahit na ilang taon na nilang sinundan si Yang Kai, hanggang ngayon ay napagtanto nila kung gaano katikot ang kanyang lakas. Pakiramdam nila ay ngayon lang nila siya nakilala, at ang kanilang mga mata ay puno ng magkahalong pagkabigla at pagdududa. Sa dilim ng gabi, dalawang figure ang lumipad sa kalangitan. Sila ay sina Old Man Chi at Wu Xingqi na nakatakas mula sa Heavenly Marshal City kanina. Kung iisipin ang nangyari kanina, napakahirap pa ring tanggapin ng dalawa ang katotohanan sa kabila ng nararanasan nila mismo. Ang isang 5th grade Spirit Realm Master at isang 9th grade Spirit Realm Master ay natalo ng isang bagong sulong na Spirit Realm Master, kaya't sila ay ganap na walang lakas na lumaban. Old Chi, Alchemist Yang. Hindi na kayanan ni Wu Xingqi ang hindi komportableng katahimikan, kaya, siya ang unang nakabasag nito. Cultivation Dissonance. Ang Old Man Chi ay time na sumagot. Ang batang iyon ay tiyak na naghihirap mula sa isang dissonance sa kanyang paglilinang. Marahan na bamantong hininga si Wu Xingqi. Gaya ng inaasahan. Ang dami niyang nahulaan sa kanyang puso, ngunit ito ay isang katotohanan na mahirap tanggapin. Si Yang Kai ay isang bihirang talento sa Profound Pilsec. Mula noong sinaunang panahon, walang ibang Heaven Grade Alchemist sa lahat ng Heaven Grade Alchemist na nagbibigay ng mga serbisyo ng alchemy sa Second Pill Pavilion ang nakamit ang tagumpay na kasing taas ng sa kanya. Nakakalungkot lang na ang isang mahuhusay na individual na tulad niya ay magdurusa sa Cultivation Dissonance. Paano pa kaya magbago ng husto ang ugali ng isang tao? Napanatili ng batang iyon ang isang maliit na bahagi ng kanyang kamalayan. Sa kasamaang palad, kung makakaligtas man siya o hindi sa sakunan na ito ay ganap na nakasalalay sa kanyang kapalaran. Ito ay isang kagiat na bagay. Kailangan nating mag-report pabalik sa SEC. Bahagyang umubo si Old Man Chi. At, sa lakas lamang ng Old Master na ito, hindi siya ang kanyang kalaban. Nabigo tayo sa misyon na ito. Hindi napigilan ni Wu Xingqi na mapangiti ng mapait. Natatakot akong hindi tayo paniwalaan ng sekta kahit sabihin natin sa kanila. Ang mga sulok ng bibig ni Old Man Chi ay kumaibot. Ang tungkulin natin ay ipaalam sa kanila ang katotohanan. Kung maniniwala sila sa amin o hindi, nasa kanila na. Ang lugar kung saan orihinal na matatagpuan ang treasure vault ng Heavenly Marshal City ay nawasak. Bagamat napakatibay ng istruktura ng gusali, paano mananatiling nakatayo ang gusali pagkatapos ng labanan sa pagitan ng dalawang Spirit Realm Master na naganap dito? Ang mga labi ay wala ng iba kundi mga durog na bato at mga guho. Samantala, si Yang Kai ay nakatayo roon na parang estatwa, habang hawak pa rin ang kanyang espada. Sumikat ang araw sa di kalayuan habang lumulubog ang buwan sa tapat ng abot tanaw. Sa panahong ito, unti-unting huminahon ang aura na nag-iiba-iba sa katawan ni Yang Kai at unti-unting naglaho ang masamang aura na lumalabas sa lahat ng direksyon. Makalipas ang 3 araw, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang Heaven Devouring Battle Law ay hindi maikakailang kakaiba at ang mga kakulangan ay malinaw na hindi maiiwasan. Si Yang Kai ay lumamon ng napakaraming enerhiya sa isang pagkakataon sa panahon ng kanyang pambihirang tagumpay at halos lumampas sa mga limitasyon ng kung ano ang maaari niyang dalhin bilang resulta. Iyon ang nag-trigger ng mga nakatagong panganib ng paglinang ng Heaven Devouring Battle Law, na nagdulot naman ng malaking pagbabago sa kanyang ugali at pumukaw ng walang habas na hangarin sa pagpatay sa kanya. Ang kanyang pakikipaglaban kay Old Man Chi ay nagdagdag lamang ng gatong sa apoy. Kung nagpatuloy si Old Man Chi sa pakikipaglaban, hindi nakatitiyak si Yang Kai na kaya niyang pigilan ang kanyang sarili. Ang pinakamalamang na kahihinatnan ay ang pagkamatay ni Old Man Chi sa kanyang mga kamay, na bumubuo ng isang hindi malulutas na away dugo sa Profound Pilsec. Hindi iyon ang kinalabasan na inaasahan ni Yang Kai na makita. Mapalad na si Old Man Chi ay isang veterano na nakakabasa ng sitwasyon. Agad siyang tumakas ng matuklasan niyang may mali, at sa gayon ay binibigyan ng pagkakataon si Yang Kai na makabawi. Sa kasamaang palad, ang ugat ng problema ay hindi naalis, kahit na ang sitwasyon ni Yang Kai ay pansamantalang naayos. Kakailanganin niyang magnilay-nilay at bumawi ng mahabang panahon upang malutas ang mga nakatagong panganib na dulot ng kanyang pagsulong. Nakakalungkot. Lumingon si Yang Kai sa direksyon ng Profound Pilsec habang siya ay bamantong hininga. Nauubusan na ako ng oras. Eldest senior brother. Nahihiyang sumigaw si Wan Yingying na may ekspresyon na parang takot na kuneho. Malinaw na gusto niyang lapitan siya, ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon. Lumingon si Yang Kai para tingnan siya at bahagyang tumanggo. Okay lang ako. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, napaluha siya at yamakap sa kanyang mga bisig nang nakayuko ang kanyang ulo, bumubulong sa kanyang mga hikbi.
Tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Eldest senior brother, anong nangyari? Bahagyang hinaplos ni Yang Kai ang kanyang ulo. May nangyaring mali, ngunit ayos na ako ngayon. Master, parehong lumakad sina Yang Wei at Huarong. Ang una ay may ekspresyon ng paggalang sa kanyang mukha habang ang huli ay mukhang seryoso. Si Huarong ay palaging casual at walang pidyo sa harap ni Yang Kai. Hindi iyon maaaring makatulong dahil ang kanyang lakas ay mas malaki kaysa sa kanya. Gayunpaman, bilang isang bodyguard, dedikado siya sa kanyang mga tungkulin kahit na halos hindi na kailangan para sa kanya na gumawa ng anumang bagay sa mga nakaraang taon. Hanggang ngayon ay natuklasan niya ang isang bagay na nakakagulat, ang aktwal na lakas ni Yang Kai ay maraming beses na mas malaki kaysa sa kanya. Ang kanyang presensya bilang isang bodyguard ay ganap na hindi kailangan. Sa makatuwid, hindi siya sigurado kung paano kumilos sa paligid niya. Bahagyang tumango si Yang Kai sa kanila bago lumingon sa gilid. City Lord Miao, may kailangan ako sa iyong tulong. Nagulat si Miao Hong at agad na lumapit. Paano kita matutulungan, Alchemist Yang? Pakiusap tumulong na alagaan ang aking little junior sister sa loob ng ilang araw. Tinapik ni Yang Kai ang ulo ni Wan Yingying. Si Miao Hong ay natigilan sandali, tapos, tumango agad siya bilang sagot. Walang problema, makatitiyak ka, Alchemist Yang. Ang young Lady Yingying ay hindi kailanman magdaranas ng anumang mga hinaing sa Heavenly Martial City. Pagkatapos ng isang paghinto, hininaan niya ang kanyang boses at nagtanong. Alchemist Yang, ikaw ba? Babalik ako sa Profound Pill Sect. Sagot ni Yang Kai. Naroon ang mga tao ng Void Spirit Sword Sect, at gayon din ang Medicine King Furnace. Ano man ang mangyari, kailangan niyang bumalik sa Profound Pill Sect. Tila inaasahan ni Miao Hong ang sagot ni Yang Kai at mataimtim na tumango. Mangyaring mag-ingat kung ganoon, Alchemist Yang. Ang Profound Pill Sect ay isa sa 10 great sect sa Divine Armament World kung tutuusin. Ngumiti si Yang Kai. Alam ko ang lakas ng Profound Pill Sect kaysa sa iyo, City Lord Miao. Total tumira ako doon ng ilang taon. Bahagyang natigilan si Miao Hong bago tumango. Totoo iyon. Pagkatapos, inutusan ni Yang Kai sina Huarong at Yang Wei. Mananatili kayong dalawa dito para alagaan si Yingying. Naikuyom ni Yang Wei ang kanyang kamao at mabilis na sinabi. Anuman ang mga panganib, gusto kitang sundan hanggang kamatayan, Master. Mabilis na hinailan ni Huarong si Yang Wei sa kanyang likuran. Ang malaking tao na ito ay palaging tanga, huwag makinig sa kanya. Kung hindi ka bumalik, kukunin ko si Yingying at tatakas dito. Mabuti.